So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano pumili ng tamang lalaki. Alam niyo kung bakit ito yung naisip kong topic? Sa topic na to, marami akong mako-connect at maire-relate sa inyo. Sobrang konektado talaga siya sa buhay ko. A big deal siya for me. Kung hindi ka pipili ng tamang lalaki o ng tamang mapapangasawa o magiging tamang tatay para sa mga anak mo. Kapalit nun ay ang marami kang pwedeng i-sacrifice. Happiness ng anak mo at sarili mong kaligayahan. So yun guys, yun yung una kong naging topic. Kung tutusin, marami akong topic na gustong i-share sa inyo. Pero hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan kasi sobrang dami. Pero ito yung parang hindi ako naguguluhan. Alam nyo ba kung bakit kailangan yung pumili ng tamang lalaki? Alam ko common na yun na sinasabihan kayo or alam nyo na yun sa sarili nyo na kailangan yung humanap ng tamang lalaki o tamang tao para sa inyo. Medyo common siya, pero kung pupunta ka sa deep level, hindi mo agad maiisip o maiintindihan yung mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo ako, pero pwede kasing maka-apekto to sa buhay nyo. Kaya ngayon pa lang, kung hindi ka nagsasuffer, masaya ka, bilang ako ay lumaki sa isang broken family. Talagang big deal siya sa akin. Parang naging standard ko siya. Natuto akong kumilatis at pumili ng tamang lalaki. Alam ko pag red flag, alam ko pag hindi ko dapat to pagbuhusan ng panahon, hindi ko dapat to pagtuunan ng pansin, at alam ko kung kailan ko dapat ipaglaban. Alam nyo kung bakit? Para maintindihan nyo rin, pag hindi ka kasi pumili ng tamang lalaki o ng tamang mapapangasawa mo, in the near future, kung anak mo yung magsasuffer, ikaw at ang anak mo, parang makaka-apekto yan sa future din ng anak mo. Hindi lang sa future mo, kundi sa future nyong mag-ina. Kasi ako guys, hindi ko alam, pero sinisisi ko talaga tatay ko. Kung bakit ako nandito, kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Pinipilit kong tignan yung bright side o yung pinipilit kong isipin yung mga positive side. Pero kasi parang habang lumalaki at tumatanda at nagkakaisip ako, doon ko nare-realize na dapat ko lang pala talaga siyang sisihin. Dapat lang pala talaga akong magalit sa kanya. Kasi pakiramdam ko, nararanasan ko to, nararanasan ng nanay ko. Kasi dahil sa akin, nahihirapan siya dahil sa akin. Kasi nga, dahil sa tatay ko, binigay ako ng tatay ko sa kanya. I mean, dinala ako ng tatay ko sa mundong to. So yung nanay ko yung nag-suffer kasi pinabayaan niya mami ko kaming dalawa. So ang nangyari, yung mami ko ang nagsisuffer, pati na rin ako. Naka-apekto to sa pagkatao ko at sa future ko. Ganun din sa nanay ko. So ganito yan. Una, ang mga talagang manliligaw ko is mayayaman, gwapo. Alam mo yung sobrang perfect na kung titingnan. Pero kulang kasi sa manners, red flag, mga immature pa. I mean, alam mo yun, andun pa yung mga cheating, andun pa yung mga pagsisinungaling, alam mo yun, andun pa yung mga pagtututime. Yung parang laro-laro lang sa kanila lahat. Yung bata ako, medyo immature pa ako that time. Ang pinipili ko is physical looks, yun yung mga nasa standard ko. Basta puro physical lang ang gusto ko. Ang gusto ko yung gwapo, gusto ko yung physically fit, yung matangos yung ilong, gusto ko singkit, yung mga ganon. Pero nung nasaktan, di ba? Hindi ka kasi matututo hanggat hindi mo nararanasan Minsan, pag wala rin naman lang nag-guide sa'yo, hindi mo alam yung gagawin mo. So, minsan, ang mangyayari dyan, ang magiging guide mo is yung experience mo. Tama? Kasi yun yung magiging lesson mo. Doon ka matututo sa experience mo. So, ako, wala akong guide. Parang puro sa experience ko siya nakukuha. So, parang sa experience ako natututo. Mga naging boyfriend ko is talagang ang gwapo. Mga nagiging crush ko, puro gwapo. Tapos kina-crush back ako noon. Gusto ko yung physical looks lang. Yun yung pagpasado ka doon. Parang okay, go na yan. Akala ko ganun lang yung love. Mas may iba pa. Mas may lalalim pa pala doon or mas may iba pa, mas magiging makahulugan pa pala yun. Feel ko, nahanap ko na yung tamang tao para sa akin. Nakita ko na yung lalaking alam kong hindi papaiyakin yung magiging anak ko at hindi ako paiiyakin in the future. Ganun yung nararamdaman ko.
Sasabihin ko sa inyo yung tip at kung ano yung dahilan kung bakit ganun yung naging mindset ko at naging ganun yung standard ko. Kasi nung bata ko, nung immature ako, ang nasa isip ko lang is gusto ko gwapo, para, alam mo yun, nakakilig kasi yun, di ba? Pero, habang tumatagal, napapansin ko, lagi ako nasasaktan pagdating sa gwapo. Nasa stage pa sila ng paglalaro yung parang hindi pa sila seryoso. So, ang parang naging standard ko is, hindi pala dapat looks ang hinahanap mo sa isang lalaki. Ang titignan mo sa isang lalaki is yung ugali. Sobrang laking impact ng ugali. Although, marami naman akong nakilala na mababait. As in, sobrang bait. Talagang gentleman, sobrang sweet. Alam mo yon, yung generous. Pero, may bukod tangi talaga na parang ibibigay sa'yo ni Lord na all in. Hindi mo kailangan ng perfect. Hindi perfect ang hahanapin mo ha. Pero hahanap ka ng alam mong sakto lang. Yung sakto na andun na lahat. Akala ko, iniisip ko kasi, ay iba-iba naman kasi ang tao, iba-iba naman ang ugali ng tao. Pwedeng siya nga sweet lang, yung isa gentleman, yung isa yung isa caring lang, yung mga ganun. Pero nung nakilala ko yung partner ko ngayon, nagugulat ako. Lumagpas siya sa expectation ko. Kung tutusin nga, hindi ako nag-expect ng kahit ano kasi nga ayoko nang masaktan. Lahat pala ng hinahanap mo o ng gusto mong maramdaman, pwede mo palang mahanap yun o maramdaman sa isang tao. Alam mo, matagal ko bago na-realize na hindi pala dapat ako sa looks tumitingin. Kasi, syempre, andun pa ako sa yung experience ko pahard yung experience ko parang pasakit ng pasakit. Habang nasasaktan ako natututo at nare-realize yung mga dapat kong gawin. Yung mga dapat pala ganito, dapat pala ganyan. So dapat pala hindi ganito. So doon ko siya nakita, doon ko nare-realize sa tuwing nasasaktan ako. So parang doon namumulat yung mga mata ko. So una pa lang talaga, standard ko na talaga yung lalaking hindi ako lolokohin. Yun lang yung standard ko noon. Kasi yung tatay ko is womanizer and sobrang daming anak nga. Dami kong kapatid. Pero isang anak lang ako sa mami ko. Pero ang dami kong kapatid sa tatay. So number 1 kung ayaw ko talaga sa lalaki is yung cheater at yung may anak. I mean, may ibang nabuntis. Yan ba yung magiging girlfriend ako. Tapos may anak na siya kahit hindi pa siya kasal doon. Basta may anak na talaga or nakabuntis sa pagkabinata. Talagang X ka agad sa akin. Hindi talaga kita tatanggapin kahit na gustong-gusto kita or hindi. Parang turn off talaga ako agad. Yung daddy ko is, syempre nung bata pa lang ako, lagi ko siyang hinahanap, lagi akong umiiyak, lagi akong nalulungkot. May mga kumpletong family, tapos parang iniisip ko kailan ko kaya ma-experience yun, yung mga ganun. Or nakakaingit naman kasi lahat sila, buti pa sila, na-experience nila yan, masaya sila, ganyan, kumpleto sila. Yung mga magdadala ng mga family pic, wala akong ganun. Ang nasa isip ko lang lagi, kahit wala pa sa isip ko ang pag-aasawa nun. Ayokong in the future, mararanasan ng anak ko yung naranasan kong sakit at lungkot. Dahil nga hindi kami kumpleto nung mama at papa ko. Ayoko magpakatanga sa pag-ibig. Tapos, isa-sacrifice ko yung kaligayahan ko at kaligayahan ng magiging anak ko in the future. So, number 1 kong naging standard yun. Kaya nangyayari, yung mga ex ko, kahit na sobrang gwapo, kahit na sobrang, alam mo yun, ang perfect talaga, na talagang habulin sila, talagang kahit ang daming naghahabol sa kanila, alam mo yun, hindi ako naging martir o tanga. As in, talagang may paninindigan ako. Hindi ko kasi sinasabi, kasi ba't mo pa sasabihin, di ba na, ganito, ayoko na magloloko kasi pag niloko mo ako, iwan kita agad. Hindi ako nagbibigay ng warning na gano'n. Nagugulat na lang sila pag ginawa nila yun. Bigla na akong nawawala. Bigla na akong hindi napaparamdam. Iniiwan ko na. As in, wala nang usap-usap. Wala nang break-break. Para sa akin, break na tayo. Once na ginawa mo yung break na agad tayo. Wala nang closure. Ganun yung nangyayari, parang binubuhusan ng malamig na tubig. Nagiging cold ako talaga, as in. Talagang parang yung feelings ko nawawala. Nasasaktan ako, pero yung parang yung feelings ko, parang biglang nag-iba na parang, hindi na. Parang, ganun, parang hindi worth it to. Iniiwan ko agad, hindi ako umiiyak kasi parang,
sa isip-isip ko, hindi pa to yung lalaking para sa akin, hindi pa to yung hinahanap ko, na katulad to ng tatay ko, kaya hindi to dapat iniiyakan. So parang enough na sa akin na ang iniiyakan ko is yung tatay ko. Ang motto ko talaga nun, kahit mahal na mahal kita, once na niloko mo ako at nagsinungaling ka, iiwan talaga kita. Di ako magdadalawang isip na iwan ka. Naging ganun yung mindset ko kasi yung mami ko, nakita ko talaga, never siyang naghabol sa daddy ko at never siyang nagpahabol sa daddy ko. Kumbaga, parang kahit mahal na mahal niya yung daddy ko, hindi talaga siya bumalik. Tinaguan niya talaga yung tatay ko na parang hindi niya na kami habulin, hindi niya kami makita. So, ganun yung ginawa niya. Pero, alam kong mahal na mahal ni mami ang papa ko. Pero sabi ko, sobrang bilib ko sa mami ko kasi talagang pinili niya yung sarili niya. Talagang alam niya yung halaga niya. Kaya sabi ko, gano'n din gagawin ko. Never ako maghahabol sa lalaki. Kaya ang nangyayari, kahit mahal na mahal ko, wala akong pake. Niloko ako, wala akong pake. Basta, tingnan natin kung sino magsisisi sa huli. Basta ako, luluwas na niloko mo ako, di kakawalan. Ganun na ganun talaga ako. Kaya nangyayari, mga naging exes ako ng gugwapo, tapos talagang puro cheater. So parang ako, dahil na-experience ko na puro gwapo, tapos puro cheat, yung sa una lang magaling. Sabi ko, parang why not kaya na sa ugali ako tumingin? Kasi parang ang nangyayari, okay na eh. Okay na sa itsura eh, pero yung mga ugali, ang papangit na mga ugali eh. Walang emotional intelligence. Tapos puro cheater pa, manipulator, gaslighter. Parang, sabi ko, mukhang hindi ata looks ang kailangan kong tignan. Dapat pala una kong hinahanap, ugali talaga. Bonus na lang, pag gwapo, di ba? Sabi ko pa, ayaw na ayaw ko ng matanda sa akin. Ayoko nang ahead sa akin ng 2 years. Kaya sa akin yung 1 year, wag lang talaga yung 2 years. Gusto ko kaidaran ko lang talaga. As in, pag bata naman yung mga nanliligaw sa akin, bawa 19 ako, tas yung lalaki 18, parang natu-turn off naman ako, ganun. Kasi parang feeling ko, isip bata, ganun. So, kaya nangyari, ang dami nanligaw sa akin na bata. Wala akong naging boyfriend na bata kasi nga parang feeling ko immature, ganun, immature pa. Sobrang harot, sobrang likot, sobrang kulit. Basta naiirita ako. Ayoko naman ng matanda. I mean, ayoko ng ahead lang sa akin. Tapos, nagulat ako. Yung partner ko, 4 years yung tanda niya sa akin. Yun yung hindi ko talaga mga ine-expect. Tapos, sabi ko, ayoko ng mayaman o ayoko ng mapera. Kasi, pag may sasakyan, yung mga nanliligo sa amin sasakyan, mukha talagang mga, alam mo yun, mga tirador. Parang mga mukhang chick boy, mukhang cheater. Ganun yung mga itsura. Kaya, wala akong tiwala. Tapos, nililigawan ka pa lang or talking stage pa lang, getting to know pa lang, isasakay ka na agad sa sasakyan. Parang natatakot ako para sa sarili ko kasi baka ko anong gawin nun. Kasi di ko naman kilala pa yun. Di talaga ako nakikipag-date pag may sasakyan. Hindi ako pumapayag pag ang manliligaw ko is may sasakyan. Sobrang paranoid ko na parang iniisip ko na, baka marami na itong nasakay dyan. Marami na itong naging babae na sinakay dyan. Kasi una sa lahat, may itsura siya. Tapos may pera. So, di ba, karamihan yun yung gusto. Pero ako, iba ako. Kasi hindi ako materialistic na tao. Tapos, ayoko talaga ng may pera o mayaman. Yung mga manliligaw, di ba, na ma-effort, pag-effortan ka, ganun. Puro gifts ang mga ibibigay sa'yo. Hindi ko pa alam yung mga love language na yan noon. Pero, alam ko talaga sa sarili ko na ayoko nang pinag-effortan ako ng, bibigyan ako ng flowers, bibigyan ako ng mga teddy bear. Ayoko talaga yung isusurprise ako. Hate ko talaga yung sinusurprise ako kasi hindi ko alam, hindi ko talaga ma-explain kung bakit. Pero ayoko talaga kasi una, ayoko ng gifts pag nililigawan ako. Kasi sa susunod kasi niyan, pag binasted mo siya, halimbawa, hindi ka na-develop sa kanya, hindi mo talaga siya gusto, hindi mo siya nagustuhan. Trinay mo, pero di mo siya nagustuhan, hindi na-develop yung feelings mo. Ang mangyayari is babasted din mo, di ba? Kahit magpakatotoo, kahit maging mabait ka, kahit maganda yung approach mo, hindi niya matatanggap yun. Kasi ang kanya, binigay ko naman lahat, binigay ko naman yung best ko. Tinatanggap mo naman yung mga regalo ko. Bakit ayaw mo sa akin? Ano yun, ginamit mo lang ako, user, ganyan-ganyan. Diba? Ayaw ko makarinig ng ganun na ibig sabihin, yung pag-e-effort mo sa akin is may kapalit.
Eh, di ba kaya nga ka nga nag-effort kasi nanliligaw ka pa lang naman. Eh, basta, ang nangyayari, kaya ang nangyayari, alam kong may pera, tapos nililigawan ako. Ang ginagawa ko, pag gusto ako, nag-confess sa akin, tapos alam kong may pera. Tapos alam kong ayaw ko sa kanya, ang ginagawa ko, dinadirect to the point ko na talaga na hindi kita gusto, wala kang pag-asa. Ganun yung sorry, hindi kita gusto, ganyan. Ganun talaga yung sinasabi ko. Talagang dinidirect ako na kasi ayokong paasahin pa at ayoko nang ipilit yung sarili ko. Kasi una pa lang naman ayoko eh. Eh baka pag nag-effort pa sa akin, sisihin pa ako or parang magalit pa sa akin na o kung anong pang masabi sa akin. Eh ayoko na masyado ng complicated. Pangalawa, ayoko ng surprise. Yung parang liligawan ka sa maraming tao. Ayaw kong gagawin sa akin yun kasi una sa lahat, mape-pressure ka kung kung sasagutin mo ba siya o hindi. Mape-pressure ka, parang nakakahiya sa part ko, tapos parang napahiya ko din yung tao pag binasted ko siya sa harap ng maraming tao. Pag alam kong ayoko dun sa tao, dinidirect ako talaga para hindi na siya mag-effort pa. Hindi niya nagawin yung mga surprise, gano'n. Kaya nangyayari, pag gusto ko, sinasabi ko din agad, maamin din naman ako. Pero, aamin lang ako pag umamin ka na sa akin. Pero, kung maghihintayan tayo, hindi ako mag-first move sa'yo kasi nga strict yung magulang ko. Tsaka hindi ako nagmamadali. Kaya nangyari, kahit may crush ako, hindi ko siya pinapakita, hindi ko pinapahalata. Gusto ko kusang mararamdaman ng lalaki na gusto niya ako, kaya siya magko-confess sa akin. Ayokong magko-confess siya sa akin dahil alam niya may gusto ako sa kanya. So, yung parang nagpapakita ko ng motibo. Kaya, akala nila tomboy ako, akala nila wala akong pake, talagang tingin nila sa akin manhid yung mga nagkakagusto sa akin kasi nga hindi ko sila pinapansin. Wag kayo guys, wag kayo basta-basta magpapakilala ng partners or ng girlfriend, boyfriend, ganyan sa family nyo. Eh dahil sa kinakahiyam. Ganito, ang nangyari, ang goal ko talaga, ang gusto ko, ipapakilala ko yung partner ko sa parents ko, sa mga relatives ko, pag matagal na kami. Hindi yung may nanliligaw pa lang sa akin, alam na nila agad. Hindi yung ilang buwan pa lang kami, dinadala ko na agad sa bahay. Kaya nangyari, sobrang dami kong manliligaw. Kahit may mga exes pa ako, may mga naka-MU ako, wala silang nakilala. Hindi nila kilala. Nakakaalam is mga friends ko lang. Hindi dahil sa kasi ang akin, pag pinakilala kita sa parents ko, relatives ko, ibig sabihin, pumasa ka na sa standard ko na gusto ko is magtatagal tayo, yung hindi mo ako niloloko, saka kita ipapakilala. Kasi gusto ko yung genuine, saka ko ipapakilala sa magulang ko. So, ang nangyari nga is, nagkamali lang ako ng isang beses. Nagkamali ako na ng pakilala. Kasi, hindi ko talaga siya ipapakilala. Kasi nga, hindi pa kami matagal. Pero itong guy, makulit, sobrang kulit. Gusto niyang magpakilala talaga. Gusto niyang ipakilala ko siya. Hindi pa naman kami matagal. Nakilala ko na siya, nilakasan ko na loob ko. After nun, niloloko na ako. So, parang grabe talaga yung pagsisisi ko. Kasi okay lang sa akin na nang mag-break kami, okay lang sa akin. Huwag lang talaga mapapakilala sa magulang ko, tapos biglang mawawala, tapos o kaya niloko ako. Parang grabe. Kaya hindi ko talaga agad na let go yun. Kasi napakilala ko siya agad sa magulang ko. Kasi pilit ba naman ang pilit, manloloko naman pala. Strict din kasi yung family ko, kaya hindi ako basta-basta nagpapakilala. Talagang pinakatakot ako sa mami ko. Kasi ayaw niya na may kaibigan ako mga lalaki. Kasi nga, ewan ko, siguro traumatized din siya sa tatay ko talaga. Ayaw niyang may lumalapit sa akin lalaki, ayaw niyang may nanghihingi ng number ko, ayaw niyang may nanliligaw sa akin, ayaw niyang may mga kachat ako. Dati, yung mami ko, hawak niya pa yung Facebook ko, kaya hindi talaga, nung high school ako, hindi rin talaga ako nakikipag-usap kung kanino. Tapos, pag may nanghihingi ng number ko, hindi ko talaga binibigay. Kaya akala talaga nila tomboy ako. Tapos, pag may nagko-confess sa akin, inaaway ko, ganun. Nung bata ako, inaaway ko. Basta parang ayaw kasi na makulit, inaaway ko, tinataboy ko. College naman ako, auto-reject pag hindi ko talaga gusto para hindi mag-effort sa ayokong magsayang ng oras, ganun. Pag hindi kita gusto, hindi talaga. Ganun yung akin. Ngayon, pag gusto kita, di ba mababaw pa lang naman yun. Gusto kita, first impression ko parang nagustuhan na kita. Parang nagiging close na kami. Saka lumalalim yung feelings ko. May mga nagiging crush ako niya ng mga heartthrob, tapos kinakrush back ako. Kasi paghahanga ako sa kanila, hindi ko pinapahalata, hindi ko pinapaalam, hindi ko sinasabi ko, sarili ko lang ang nakakaalam na gusto ko sila. Hindi ko talaga pinapakita, hindi ko pinaparamdam, hindi ko kinikwento sa iba. Tapos nagugulat ako is gusto na ako ng crush ko. Ganon, nagko-confess sila.
Kasi, natitrill sila sa akin kasi nga, ako lang daw yung babaeng hindi pumapansin sa kanila. Ako lang yung babaeng pataray, tas walang paki sa kanila. Eh, ang akin kasi, ayoko nang may kaagaw, ayoko yung marami nagkakagusto. Gusto kita pero hindi ko na parang ipipilit sarili ko na magpapansin sa'yo kasi ayokong pumipila. Ayokong pumila sa mga babae nagkakagusto sa'yo, yung parang pipili ka sa amin kung sino gusto mo. Hindi. Gusto ko kusa mo talagang maramdaman na gusto mo ako, saka kita papansinin. Ganun talaga yung standard ko. Kaya hindi ko maiwasan yung ang daming mga inggit sa akin kasi yung mga nagkagusto sa akin, gusto rin sila. So ako, wala pa rin akong pake. Kaya kung gusto mo, gusto yun na yan. Wala naman akong pake dyan eh. Ganun. Kasi nga, hindi pa naman ako talaga para mag-boyfriend ng mga time na yun. Kasi nga, strict ang mami ko. Groupings nga lang sa mga bahay. Nagawa ko, binibigyan ko na lang ng grade yung mga kaklase kong lalaki. Basta wag na lang silang sumama. Ganun. Parang puro babae lang ang gagawa nung activity namin, nung activity o ng report, gano'n. Sabi ko, bibigyan ko na lang sila ng grade, wala lang sila sumama kasi nga, mami ko nga is, parang lagi siya nakabantay sa akin, gano'n, pag may lalaking kapaligid. Tapos may humingi ng number ko dati. Lumapit, nagulat ako, biglang sumulpot nanay ko. Sabi niya, ano yun? Sabi niya. Tapos, sabi ko na lang, hindi, hinihingi niya yung number nung pinsan ko. Kasi maganda din yun eh. Sabi ko, hinihingi niya po yung number ni ate, ganyan. Tapos, pero ako talaga yung hinihingi ng number. Sinabi ko na. Tapos hanggang pag-uwi, hindi naniniwala sa akin nanay ko. Sabi sa akin ni mami, sigurado ka talagang hindi sa'yo yung hinihingi. Sigurado ka talagang yung kay ate mo yung hinihingi, ganyan. Ikaw po, may sure ako. Ganun. Pero, syempre papagalitan ako ni mami, kaya takot ako. Kaya hindi na talaga. Kaya hindi ako para magpapansin pa, no? Ayoko malagay yung buhay ko sa peligro. Tsaka nga, ganun nga siguro yung trust issue ng nanay ko dahil nga sa tatay ko, ganun. Tsaka siguro dahil isang anak lang ako, babae pa, diba? Kaya nga pinag-taekwondo niya ako kasi para makapagtatanggol ko yung sarili ko. Alam ko yung self-defense na gagawin ko pag may mga maluloko, diba? Yung standard ko, gusto ko ng bad boy. Yun yung sign ko na siya, na genuine yung feelings niya sa akin, na talagang mahal niya ako. Yung maloko, tapos biglang nagbago, nagtino. Hindi ko siya sinabihan na gusto ko ng bad boy na magtitino or magiging soft pagdating sa akin. Kusa lang yun, talagang wala akong sinabi sa kanya na kung anong mga expectations ko, hindi ko sinabi yun sa kanya. Marami ng times na sinusubok siya or pwede siyang mapaaway, pero hindi siya pumapatol. Talagang lagi niyang sinasabing, isip ko talaga, ikaw, ganyan, iniisip ko lagi yung girlfriend ko. Iniisip ko kasi yung girlfriend ko, kaya hindi ako pumapatol sa mga ganyan na parang lagi ko iniisip si Sofia. Kaya hindi na ako sumasali sa mga ganyan or hindi na ako pumapatol basta-basta. Kahit na nag-blackout siya, parang nawawala siya sa sarili niya kasi galit na galit siya. Pero, bigla na lang daw ako papasok sa utak niya para, ang nangyari, kumakalma siya, nawawala yung galit niya at ang nangyari is nagpapasensya na lang siya. Doon ko na-realize na tupad na pala yung dasal ko, hindi ko alam na sa harap ko na pala talaga. Yung sa mga exes ko pala, ang nangyayari, kaya ako pala hinahanap yung ganitong personality. Kasi hindi ko yung nararamdaman sa kanila. Halimbawa, si ganito, hindi siya gentleman, iniiwan niya ako sa highway, yung tatakbo siya papunta sa kabilang side, tapos iiwan niya ako. Naka-heels ako. Tapos sisigawan pa ako, nabilisan ko. So, hindi niya ako inaalalayan. Sabi ko, ba naman to, hindi to gentleman. Pero walang sana makahanap ako ng gentleman. Wala naman akong ganun. Parang sabi ko, ano ba naman to, hindi to gentleman. Kaya nangyari, parang nagulat ako. May yung mga hinahanap or gusto ko na ma-experience pala. Gusto ko ma-experience noon sa mga past relationship ko. Is binibigay niya ng kusa. Nang hindi ako nag-expect, nang hindi ako nagsasabi sa kanya. Nagulat na lang ako. Tapos, iniisip ko, baka sa una lang to. Pero, kumbaga, lagi nga ako nag-expect the worst. Kasi nga, ayoko na nga masaktan. Ayokong sobrang masaktan. Pero, nasasaktan pa rin naman ako pag ginawa nila yun. Ang nangyayari lang is disappointment lang yung pinaka-nararamdaman ko. Hindi lang to sa paghahanap ng tamang lalaki. Guys, i-apply nyo rin tong mga lalaki. I-apply nyo rin to sa mga pagpili nyo ng babae. Basta, yung mga gustong-gusto ko maranasan na hindi ko maranasan dati. Kasi parang amalas ko sa mga past relationship ko eh. One time, meron akong, alam mo yon, gustong-gusto niya ako, mahal na mahal niya talaga ako. Pero, may kulang. Kasi, hindi niya ako kayang ipaglaban. Parang hindi niya kayang ipaglaban yung nararamdaman niya para sa akin. Pero, hindi pa naman kami. Hindi pa kami nun. Sabi ko kay Lord,
Gusto kong lalaking mahanap is yung kaya kong ipaglaban. Kaya akong ipagtanggol. Kaya niya ipaglaban yung feelings niya para sa akin. Ang Paulito. Natutuwa lang ako. Kasi, nung naging kami ni Paulo, hindi naging madali yung relationship namin. Pero, talagang pinaglaban niya ako. As in, ramdam mo talagang handa siyang makipagpatayan. Eh di syempre naman, unfair naman yun sa part niya kung hindi ko naman siya ipaglalaban, kung bibitaw lang ako, di ba? Totoo yung sinasabi nila na tagal ka mang mag-aantay or feeling mo hindi pinapakinggan ni Lord yung mga panalangin mo ngayon. Malay mo, mas may maganda siyang ibibigay para sa'yo. May mas magandang nakalaan para sa'yo. Yung talagang malaki. Kasi di ba parang nag-ano tayo na nasa maliit lang yung nasa atin ngayon. Parang feeling mo hindi ka pinapakinggan ni Lord. Ang sakit na ng mga nararanasan mo. Hindi ko na-realize talaga na yung mga lahat ng na-experience, lahat ng sakit, lahat ng mga dinasal ko, lahat ng mga panalangin ko, ng wish ko, lahat ng hinahanap ko, isang bagsakan ni Lord binigay. As in, isang bagsakan. Hindi ko alam na yun. Kumbaga konti-konti kong nare-realize na ito na yun. Hinahanap ko noon, ito na yung mga pinagdarasal ko noon. Parang mind-blowing talaga, guys. Totoo yun na matagal, hindi mo napapansin. Pero ginagawa na ni Lord yun para sa'yo. Hinahanda na ni Lord yun para sa'yo. Yung mga panalangin mo. Alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Nakikita ni Lord at naririnig ni Lord kung ano yung mga nararamdaman mo. Alam niya yan lahat. Sabi ko, hindi ko expected na pwede pala yun. So, dahil binigay niya ng isang bagsakan, it means, ito na yun. Alam kong siya na yun. Siya na yung lalaking hinahanap ko talaga na hindi katulad ng tatay ko. Hindi katulad ng mga exes ko. Kaya anong nangyayari? Kahit na maraming mga problema o maraming pagsubok, hindi kami nagpapatalo sa ganun. So, yun, sa mga nagtatanong kung bakit si Paulo ang pinili ko, yun yung dahilan. Kasi, ang dami ko na na-experience na failed relationship. At okay lang yun, kasi part talaga yun para matuto ka sa buhay. Siguro kailangan ko talagang pagdaanan nyo kasi kailangan ko matuto. Tingnan mo, sobrang lesson learned. Kasi, may paninindigan na ako dati na sabi ko, pag niloko ako, once is enough. Okay na yun. Kasi, ayokong yung sa tatay ko, yung paulit-ulit na ng bababae, paulit-ulit na ng loloko. Tapos, nagkaroon pa ng ako. Mangyayari kasi yun, di ba? Nagsasuffer kami magnanay. Kasi nga, dumating ako sa buhay ng nanay ko. Parang anong nangyari is emotional damage talaga. Kaya sabi ko, kung niloko ko nito, hindi to yung para sa akin at hindi to yung karapat-dapat na maging tatay in the future. Wala pa sa pag-iisip ko yung pag-aasawa. Pero habang bata pa lang ako, tinatak ko na sa isip ko na ayoko mauulit yun pag nagkaroon ako ng anak. Ayokong iiyak, makikita ko yung anak ko na umiiyak, naghahanap ng tatay dahil nag-break na kami ng tatay niya. Red flag, ito ha, tip ko sa inyo. Kasi yung talagang red flag siyang tao, huwag mo nang ipilit na i-workout. Yung talagang gusto mo babaguhin mo pa siya. Feeling mo magbabago pa siya, inaantay mo na magbago siya. Kasi mahal ka, di ba? Mahal ka, nasasabing mahal ka. Pero yung hindi talaga nagbabago, hindi ka niyan mahal. Sabi natin, sige, maaayos, magtatagal kayo. Maaayos yung away nyo, maaayos yung ano nyo. Pero, uulit-ulitin niya lang, di ba, yung ginagawa niya. Ang mangyayari niyan, wala pa kayong anak. So, pag nangyari, pag nagkaanak na kayo, di ba, dadating yung time na magsasawa ka na, kakaintindi. Mapapagod ka na, kakaintindi, mapapagod na yung puso mo. Tapos mapapagod na rin yung isip mo, kaka-overthink. Diba, na kung ano ba dapat talagang gawin mo. Ngayon, magsisisi ka pa kasi nagkaanak ka na sa kanya, hindi ka makaalis kasi may anak kayo eh. Parang hindi ka maka-let go, hindi mo kayang iwan kasi iniisip mo yung anak mo. Ngayon, kung yung talagang iniisip mo, yung kapakanan ng anak mo, yung kaligayahan ng anak mo, habang wala ka pang anak, piliin mo muna yung sarili mo. Hindi ko alam kung nagigets nyo, pero piliin nyo muna yung sarili nyo habang wala pa kayong anak. Ganito na lang gawin nyo, yung katulad nung sa mindset ko na habang wala pa akong anak, iniisip ko palagi na ganitong lalaki ang pipiliin ko kasi ayokong in the future yung anak ko magagaya sa akin. Dati, nung bata ako na
umiiyak, naghahanap ng tatay, nagtatanong kung asa ng tatay ko, what went wrong, ano bang kulang sa akin, hindi ba ako mahal talaga ng tatay ko. Yung mga ganun, ano bang nangyari, kasi hindi naman kinikwento sa akin ng nanay ko kung ano nangyari. Siyempre bata ako, mapapaintindi niya ba lahat sa akin yun? So hindi niya sinishare sa akin yun, so ang dami kong katanungan. Asawa ko, ang pinakayo ko talaga is makita ko yung sarili ko ulit sa anak ko. So kaya nangyayari, hindi ako pumapayag na mangyayari ulit yun sa magiging anak ko. Kaya kayo guys, maging wise kayo. Kahit yun lang talaga yung ano nyo, maging sign nyo. Yun lang talaga yung maging guide nyo. Promise ko sa inyo, makakatulong yun sa inyo. Huwag nyong alisin yung standard na yun. Pangalawa, yung ayoko ng may anak. Wala akong problema sa may anak. Ang problema ko dun kasi, nung bata nga ako wala akong tatay. Parang lagi kong nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon na yun. Nung bata ako, wala akong tatay. Pag nag-boyfriend ako ng may anak, sabi natin wala siyang asawa, nakabuntis lang siya, tapos wala na sila. Parang ako lang yung bata. Naganap na yung tatay nila ng iba, tapos iniwan na siya. Ganun lang yung nakikita ko. Tsaka pangalawa, sa ganun, ayokong umiiyak sa ganun. Kasi nga, umiiyak na nga ako ng bata ako Ba't ko pa hayaang maranasan ko ulit yun? Ang lawak-lawak ng mundo, ang daming lalaki sa mundo. Bakit mag-i-stick ka sa ganung tao? Bakit pipili ka ng lalaking komplikado? Yung complicated yung life, di ba? Wala akong problema sa mga single mom o single dad dyan Ngayon, syempre magpapakilala ang single to. Hindi niya sasabihin may anak siya. Sa akin, iniiwan ko, once na nalaman ko meron, iniiwan ko talaga. Kasi ang akin, hanggang ngayon pa ba naman, makikipagpaligsahan pa ako sa love na yan. Mamalimos pa ako ng love. Gusto ko nga solo ko Gusto ko nga sa akin lang. Kumbaga madamot ako sa ganun. Kung may anak ka, X ka na sa akin kasi ayokong magka-problema in the future. Kahit na gustong-gusto kita, gustong-gusto mo ako. Ayoko. Kasi yung anak mo, hahanapin ka niyan. Hahanapin ka niyan in the future, magkikita kayo ng nanay niyan para sa anak nyo. Mag-uusap kayo kung paano nyo palalakihin yung bata na maayos, so sustentuhan yung bata. Kasi yun naman talaga ang dapat. Pero, malabas ako. Kasi nga, complicated yun. Feeling ko, pangalawa lang ako. Ayoko ng ganun. Kasi nga, sa tatay ko, pangalawa lang kami, di ba? Di ba, iniwan niya kami. Hindi niya na kami priority. Hindi niya ako mahal. Hanggang ngayon pagtanda ko ba, hindi pa rin ba ako natuto sa experiences ko nung bata ako, sa experience ng nanay ko, hindi pa rin ba ako natuto sa lesson na yun. So, yun guys, be wise lang, matuto kayo, huwag kayo maging bulag, idilat yung mga mata nyo. Kaya yung mga nagtatanong kung ano nagustuhan ko kay Pao, kung bakit siya, siguro nasagot ko na lahat. Sagot ko dyan is, hindi kasi siya katulad ng tatay ko. Ibang-iba talaga siya. Rare siya guys. Bihira lang yung lalaking ganun. Talagang mahal na mahal ka, yung talagang iaalay lahat sa'yo, yung effort na effort talaga sa'yo, yung talagang, yung mga love language mo is ibibigay niya. So, sobrang swerte ko na, diba? Sobrang perfect. Hindi ko kailangan ng perfect, pero parang ang perfect na, diba? Ibihira lang yun. Tapos, ang ayoko sa lalaki is yung nagyoyosi. Gawa ng, hindi naman maganda talaga sa kalusugan yun. Pangalawa, ayoko nang nakakaamoy ng yosi kasi nahihilo ako. Tsaka yun nga, iniisip ko lang yung health mo, ayoko tang mamatay ng maaga. Ayoko mabiyuda Papayagan kita mag-inom, pero hindi lagi-lagi. Kailangan mo din mag-enjoy, yun. Kaya minsan, pumapayag ako. Pag mga may occasion, events, or kailangan, or gusto ko maging masaya ka, pumapayag ako. Ayun, pasok din siya sa standard ko kasi si Pao, diba taekwondo kasi ako, gusto ko kasi sporty. Kasi pag, nung high school pa ako, ang sabi ko gusto ko ng sporty, kagaya ko gawa ng, dahil focus ako masyado sa training. Lagi akong, batak na batak kami palagi sa training. Lagi kaming nasa laban. Yung makaka-partner ko in the future, gusto ko yung sporty kasi nga, para magkakaintindihan kami. Parang feeling ko, hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko. Ganun. Kasi dun pa lang, parang gets na namin yung isa't isa. Kung ano yung ginagawa ko, ano yung hilig ko, gets niya na. Gusto ko talaga dati is yung ka-sports ko, yung pares kami ng sports. Kasi feeling ko, mas match talaga. Kasi talagang gets na gets nyo yung isa't isa, parang yun na yung magiging bonding nyo Pero, yun nga, taekwondo player ako, napunta ako sa basketball player. Okay pa rin yun kasi kakaintindihan pa rin kami, sabay kami nagja-jogging, nag-exercise. Gets na gets pa rin namin yung isa't isa. Vibes pa rin. Ang dami namin pagkakaparehas, lalo na pagdating sa mindset, tsaka sa mga paniniwala. Siyempre, pero hindi naman kayo parehas ng ugali kasi nga, ang makakapareha mo daw dyan is yung kabaliktaran ng ugali mo. Pero parang
may konti na hindi kayo magkapareha, pero meron talagang mas marami na magkaparehas kayo. Kaya parang gets nyo yung isa't isa. Talagang hindi ako nag-expect at hindi rin ako nagkikwento o nag-share sa kanya ng mga goals ko sa buhay noon. Kasi bago pa lang naman kami. Nagulat ako kasi ang sabi ko nung high school ako, gusto ko pa nagkaasawa ko in the future. Kung saan ako nakatira, kahit may asawa na ako, gusto ko kasama ko pa rin yung mami ko. Kasi dalawa lang naman kami eh. Simula pagkabata ko, siya kasama ko. O, syempre hanggang pagtanda, alam namang iwan ko yung nanay ko, di ba? Pero hindi ko sinabi yun sa kanya. Never kong inopen sa kanya yun. Nakikita daw talaga niya yung future niya kasama ko. Sabi niya sa akin, pag may bahay na tayo, gusto ko kasama natin si mami. Sabi niya, yung mami ko. Na-touch talaga ako kasi sabi ko, oh my God, hindi ko to sinabi sa kanya. Hindi ko to in-expect na sasabihin niya. Kasi di ba maraming lalaki na ayaw kasama biyan. Pero nagulat ako, siya yun yung nagsasabi pa sa akin na gusto ko pag may bahay na tayo, kasama natin si mami, ganyan, sa bahay. Kasi kawawa naman, mag-isa lang, tapos matatanda yun ng mag-isa. Natatouch talaga ako, lumalambot lalo yung puso ko kasi hindi ko sinasabi sa kanya lahat. Ito pa, may relatives ako sa Bicol. Minsan kasi may asawa ka na madamot sa iba. Ganun. Nagulat ako, dinala ko siya sa Bicol. Pero yung talaga number 1 na tutulungan ko is yung family ko dun sa Bicol. Nagulat ako, nung nakita niya yung mga relatives ko, sabi niya sa akin, nung pauwi na kami, weekly, mag-iipon ako magtatabi ako ng 500 or 1K para ipadala daw sa Bicol. May masarap daw na makakain yung mga pamilya ko doon. Di ba? Dapat ako yung nagsasabi sa kanya noon. Yung nagulat ako, siya yung laging nauunang magsabi. Kahit na ako, ginagawa ko na talaga yun. So parang ako, yung expectation ko talaga, sobrang na-exceed niya. Gawa ng lahat ng mga nasa akin, para sa akin lang, or nasa isip ko lang, nasa saloobin ko lang. Siya mismo yung nag-voice out. Na dapat ako yung, parang hindi ko lang naman nasasabi eh. Hindi ko lang nag-voice out. Ano siya, open kasi siya, open siyang tao. So, yun dapat yung mga salita ko sa sarili ko. Saktong siya yung nag-voice out. So, ang parang nakikita ko is parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Parang nakikita ko na talagang half ko is nasa kanya. Parang yung kalahati ng puso ko is nasa kanya. Kaya sabi ko, talagang ito yung kamatch ko. Marami pa kaming pagkakaparehas na sobrang dami. Kaya alam mo naman yan kung para sa'yo talaga eh. Hindi yun yung step by step, pero yun yung pwede nyo maging guide. Pag alam nyo naman na tama yung pag-ibig nyo, alam nyo naman tama yung relasyon nyo, ipaglaban nyo. Huwag kayong makikinig sa ibang tao. Alam nyo yung mga ibang tao na yan, marami yung opinion. Kung lahat yan papakinggan mo, hindi ka magiging masaya. Tsaka ano bang alam nila? Wala silang alam sa buhay mo. Ikaw ang mas nakakaalam. Hindi ka dapat makinig sa kanila. Sana namin natutunan kayo at sana maging guide or aral yun sa inyo. Kasi alam nyo, minsan, hindi naman kailangan nyo pang maranasan bago kayo matuto. Tulad nito, based on my experience, na-share ko na sa inyo, hindi nyo na dapat antayin na maranasan nyo pa, diba? Hindi nyo na dapat antayin na ma-experience nyo pa yung mga sakit, yung mga pain. Hingi lang kayo lagi ng guide kay Lord. Kasi Lord talaga dahilan kung bakit nahanap ko na siya. Siguro kasi kung hindi mo rin naman hinihiling, hindi rin talaga ibibigay sa'yo eh. Alam mo dapat talaga yung worth mo, dun mo kasi lahat ibibase yun eh. Pag alam mo kasi yung worth mo, aalis ka talaga sa sitwasyon na hindi naman makakabuti para sa'yo. Kung alam mo makakabuti sa'yo at dinidiktahan ka ng ibang tao, huwag mo lang sila pakinggan kasi hindi naman nila alam eh kung ano yung mas nakakabuti sa'yo. Para sa kanila, yun yung makakabuti para sa'yo. Paano kung para sa'yo hindi? Diba? So, yun nga talaga, kailangan mo rin minsan ng paninindigan. Dapat kilalanin mo maigi yung sarili mo. Alam mo dapat yung value mo. Always choose yourself. Know your worth. Don't settle for less. Yun yung mga advice ko sa inyo. Yun yung mga common. Pero hindi lahat kayang sundin o gawin yun. Minsan kasi nagiging tanga tayo sa pag-ibig o bulag, bingi. Pero yun yung mga common. Akala mo madali, pero mabibigat yan. Kasi minsan yung worth mo, alam mo, parang hindi mo kaya i-let go yung taong to. Pero alam mo naman yung worth mo. Pero magsisettle for less ka pa rin. It means, madaling sabihin to, pero mahirap gawin. Ang kailangan mo para magawa mo lahat ng to, para maging maayos buhay mo, maging maayos para mahanap mo yung tamang tao para sa'yo, kailangan may paninindigan ka sa sarili mo. Hindi ka papayag na basta-basta ka lang masaktan. Feeling ko nakatulong din yung sa akin yung mindset ko na yan. Kasi, alam nyo guys, huwag kayong careless sa pagpili or sa pagjojowa-jowa. Huwag kayong careless. Alam nyo, sarili nyo lang din kasi yung mapapahamak. Yun lang yung masishare ko sa inyo. Paano ako pumili ng tamang lalaki?
Kasi alam ko walang step by step yan eh. Depende yan sa'yo, depende sa mindset mo yan, depende sa perception mo, depende sa pananaw mo sa buhay yan eh. Depende sa experiences mo sa buhay. Pero ito lang yung mga guide na masasabi ko na pwede nyo gawin kasi hindi talaga lahat matalino sa mga ganung bagay. Kailangan pag-isipan mo ng mabuti, pag-isipan mo maigi. So yun guys, thank you. See you in my next vlog.